Tayo ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan
at kung may marahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services, giving you the most in the hottest news for today. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition ang nangunguna sa balita sa hapong ito. Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Magandang hapon mga ka-Angel, magandang hapon Mindanao, magandang hapon Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Sa ngalan ni Ryan Siricol Molo, ako si Angel Rose at Katson din niyang magatid na mga balita ngayong araw ng Huwebes, Abril 28, 2022. Sa ngalan din sa aming news writer Angel Lasin Sulugan. Partner ko sa technical side, co-pilot Angel Patrol numero 9, Jima Rayos Ubasa. Alas 4:10 na mga ka-Angel. Ito na po ang ating mga headlines sa araw na ito mga ka-Angel. Una sa ating news headlines, Halo TUCP itinatatag para bigyan ng hustisya ang mga manggagawa. Karagdagang headlines mga ka-Angela, dengue case sa Cagayan de Oro City may pagtaas sabi ng CHO. Publiko hinimok na magpaturok ng booster shot sa gitna ng banta ng Omicron BA.2.12 sub-variant. DOH tinalakay na ang mungkahing pagturok ng second boosters shot sa pool officers at mga OFWs. Sa ating headline sa pang-international mga ka-Angel, unang kaso ng H3N8 bird flu sa tao na itala sa China. Malaysian na may problema umano sa pag-iisip
binitay na sa Singapore. Sa ating headline sa pang OFW mga ka-Angel, mga dayuhang turistang bumisita sa bansa pumalo na sa mahigit 300,000 na sabi ng DOT. Sa ating sports headline, Kai Soto absent sa SEA Games. Karagdagang headlines mga ka-Angel, at tatlong magkakapatid na anak ni ex-boxing champ Fernando Vargas sabay nalalaban sa ring. Sa ating headline sa balitang espesyal, lalaki sa US aksidente nasinghot ang drill bit ng kanyang dentista. Sa ating showbiz headlines, Marco Gumabaw kinabahan sa pag-host sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2022 mga ka-Angel. Yan po ang ating mga headlines sa araw na ito, sa oras na ito mga ka-Angel. Ang kabuuan na istorya natin mga balita ating ayag mamaya sa ating magbabalik mga ka-Angel pagkatapos ng ilang mga paalaala. Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe oy? Unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kan-anan dire. Abot lagi day, dili man pud ko suwito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinahimutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na. Atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya kani sa mga lamiang pagkaon. Ayon na mong paglangan, adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo, Lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto mo lugar nga pinaka-nindot aprisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation ug makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong madugan. Gawas ni ana, ano na sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug ano na pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimutang kini sa Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account, ang Chili's Restaurant. Unsa pa niyo gipabot ang mga
mga ka-angel, adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog Zone 1, Kiliog, Libuna, Bukidnon. Lami uy! Lo, unsa may imuhang gigipangita nga sige makagalingi-lingi? Ay nako, pastilan, pagkawalay po angod, kining akong mga apo. Ako naman hinoon ang gisugo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unta sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kung asa ko mapalit ini. Mao ba lo? Walay problema. Kaya na ako i-rekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay dog, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kung wala man ay lami, dog, dugay na nagsirado. Pagkabugoy, abagayod nimo, asa man ka nga liwata dog. Tinuod lo, pero angay hinumduman lo nga haska nga mahala na karong mga palitonon. Ang imuha nga kwarta dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog nga balor kantidad 195, makapalit ka na og usa ka tibuok nga manok. Saba diha, walay manok ang lechon nga dag 195 dong. Karo nga panahuna 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195? Dakong imposible. Be, tan-aon ta, asa pa nang dapita kung tinuod ba ka ng imong giingon. Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195, makapalitan na usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250, makapalitan na og litro lo nga soft drinks. Mayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mapalit? Murag interesado ko anang imuhang giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Unja, dami pod nang imong giingon nga lechonan. Bra pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot ka si mong asawa. Og malimtad pa di mo imong pangalan ro. Orya tiaw labit lo. Ang pangalan sa maong lechonan do, Papos Lechon Manok. Dali ra kay tultulon do. Kung asa ang Papos, diinihimot ang kini sa Purok 5, National Highway, Landmark Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing. Ni Kagawad Magsayo og iyapod kining gipanag-iyahan. Wala kay makita nga bahaw lo. Tungod sa rason gakahotdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang lechon. Wala, sige dong. Salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madto na ko karon basin mahotdan ko. Og ako pod igna ng akong mga kauban. Adto mo palit aron makatilaw pod sila ni anang imong giingon nga lechon. Ang Papos Lechon na manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo ug naa makita sa Tablon National Highway, Purok 5, Barangay Tablon, mismo dool sa Scorpion Building, Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang Papos Lechon manok nga tag 195 matag lechon manok ug kini lang ang lechonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina, palit na ta. Sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa Papos Lechon manok. Lami uy! Alas 4:19 na mga ka-angel. Ito na ang ating mga balita. Unahin natin ang report sa pamamagitan ni Patrol numero 7 Angel Moon Garcalias. Meron daw sabi ng DOH sa may ila sa 44 ka mga close contact sa pinakaunang may kasong bagong B212 COVID variant sa Pilipinas. Kompleto detalye mga ka-angel sa pamamagitan ni Patrol numero 7 Mon Garcalias. Mon. Ang DOH nila sa dili mo minyo sa 44 ka mga close contact sa bagong kaso sa Omicron na BA.2.12 subline AIDS kagarong adlaw Abril 28, 2022. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Berheri Libutyag nga 30 nini ang posibleng hadula sa gituang kaso sulod sa eroplano nga gisaksyan sa nagpositibo pasulod sa rasod og laing siyam sa Quezon City samtang 5 usab sa Benguet. Kining mga close contacts ni Berhere di paubos sa close monitoring sa DOH ug sa ilang mga local government units. Nakita og nasayran nga kini sila mga fully vaccinated. Ang uban nagnegatibo sa COVID testing samtang walay nakasinati og mga simptomas sa COVID-19 hangtod ning mga panahon. Ang unang kaso sa B.2.12 Omicron variant mao ang usa ka babae nga Finland national nga miabot sa rasod ni adtong April 2 nga
mihimo og mga seminar sa Quezon City o Baguio City. Siya fully vaccinated og mga simptomas sama sa pagsakit sa ulo, sore throat, sakit og siyam ka mga adlaw sa iyang pag-abot sa Pilipinas. Ang BA.2.12 variant mao ang kasamtangang hinungdan sa pagyanap sa COVID-19 cases sa nasod sa Amerika. Diin kasamtangan kini usab nga gipaubos pa sa pagtuon sa World Health Organization. Gikan ni sa ni motangan. Patrol City Dilmon Carcalia reporting live sa Intel Broadcasting News Online. Maraming salamat, Angel Mon Carcalias, Patrol numero 7. Alas 4:22 na mga ka-Angel. Sa ating karagdagang balita, itinatag ang Associated Labor Union at Trade Union Congress of the Philippines, ALO-TUCP, para may social justice ang mga manggagawa sa kanilang mga pagtrabaho. Ito ang hinayag ni Attorney Proculo Sarmen, Regional Vice President sa ALO-TUCP, sa Rion Jess na inilusad na Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club. Dagdag ni Sarmen na kung maging improve ang income sa mga employee dahil sa kanilang mga manggagawa, makatarungan rin na bigyan ng mga benepisyo at pagbigay sa kanila ng kahalagahan. Siniguro ni Sarmen na kung ang isang manggagawa tinanggal sa kanilang pagtratrabaho, nakahanda ang kanilang ahensya na tumulong para sa hustisya. Pinagmalaki ni Sarmen na marami nang manggagawa ang kanilang natulungan. Samantalang dahil sa kanilang pinadala na resolusyon sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board na mag-increase sa kanilang mga sweldo, sunod-sunod na rin na inilusad ang public hearing and consultation sa issue ng wage increase, mga ka-Angel. Nakala ngayon sa pagtaas ng kaso ng dengue ang City Health Office sa CHO sa pagsimula sa unang quarter ng taon. Sa report sa City Epidemiologist sa Dr. Teodulfo Joselito Ritoya Jr. na may 362 o 79% ang pagtaas sa dengue case na naitala sa first quarter sa 2022 kumpara sa 202 case lang sa parehong buwan sa 2021. Base sa report, nag-edad ng hanggang 97 gulang ang nagkasakit sa dengue, samantalang dalawa sa nabanggit ng kaso ang namatay. Nanguna ang Barangay Carmen na may pinakataas na kaso, 53 sa sinundan sa Lumbia na 35, Balulang 31, Lapasan na 29, Patag 24, Maswagan 24, Kamamanan 21, Bulwa 17, Kanituan 16 at Bayabas 14. Nagpaalala ngayon ang CHO lalo sa panahon ng tag-ulan, palaging maglinis sa paligid lalo sa mga punduhan ng tubig at mag-iingat na makaiwas sa kagat ng lamok. Nagbabala ang isang infectious disease specialist na ang mababang bilang ng mga nagpaturok ng booster shots ay posibleng maging dahilan na panibagong surge ng COVID-19 infection sa bansa. Ito ay sa gitna ng banta ng bagong variant ng Omicron na na-detect sa Baguio. Ayon kay Dr. Rotigin Sulante, Chief and Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Unit sa San Lazaro Hospital sa Maynila, ng Omicron na BE.2.12 sub-variant ay isang highly transmissible pero
hindi nakikita na magdulot ito ng severe infection. Binigyan din naman niya ang panganggalingan kung pangangailangan ng boosters dose para mapanatili ang proteksyon mula sa bakuna habang ito ay humihina pagkatapos ng ilang buwan. Samantala, hinimok ni Sulante ang publiko na mahigpit na sundin ang health protocols at kumpletuhin ang pagbabakuna kung hindi nakakatanggap ito. Sa karadagan ng mga ulat mga ka-Angel, tatalakayin ng Department of Health, DOH, kasamang ilang eksperto kaugnay sa mungkahing bigyan ng second COVID-19 boosters. Shots ang pooling precinct officer at overseas Philippine workers, OFWs. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, kailangan na muling amendahan ang emergency use utilization sakaling isama ang nasabing sektor. Nabatid na kahapon lamang ng rekomendan na ni Vaccine si Sara Secretary Carlito Galvez Jr. na isama ang seafarers o OFW sa pamamahagi ng ikalawang boosters dose. Unang sinabi ng DOH na naglabas ng Food and Drug Administration FDA ng EUA sa pagbigay ng naturang dose para sa immunocompromised senior citizens at health workers, pero iminungkahi ng Health Technology Assessment Council na sa ngayon ay unahin muna ang mga may sakit na mga individual. Sa ating balitang international, kinumpirma ng China na naitala nito ang unang kaso ng human infections ng H3N8 avian influenza o bird flu. Ayon sa National Health Commission, NHC, ng China, isang 4 na taong gulang na lalaking residente ng Henan Province ang isinugod sa ospital makaraang makitaan ng sintomas katulad ng lagnat. Nabatid na ang nagkaroon ng kontak ang bata sa mga manok at uwak na kanilang inaalagaan sa kanilang bahay. Wala namang nakitang abnormalities ang NHC sa mga close contact ng bata at sinabing mababa lamang ang tsansa na kumalat ito sa tao. Noong 2021 ay naitala rin sa China unang human case ng H10N3 bird flu strain mga ka-Angel. Alas 4:29 ng hapon. Patuloy sa ating mga balita mga ka-Angel. Binitay na kahapon ang Malaysia na nagpasok ng 3 kutsarang heroin noong 2009 na mga ka-Angel. Kinilala ng mga otoridad ang binitay na si Nagitran Darmalingam ng 10 taon ng nakabilanggo at nilitis. Ayon sa Court of Appeals na Singapore, napatunayang nagkasala si Darmalingan at hindi kapanipaniwala ang mga naging depinsa nito upang makapag-looban ng kalayaan o ng katuwiran ng akusado na ipinadala lang ng iba sa kanyang sa pilitan ang droga. Ngunit sinabi nitong gusto lang niyang kumita. Habang nagtatagal ang paglilitis, ikinatuwiran ng kanyang mga abogado na mababa ang tsansa na pag-iisip nito sa pagkaroon na lamang ng 69 na intelligence quotient. Kaya hindi nito alam ang kanyang ginagawa. Gayunman hindi ito tinanggap ng hukuman sa dahilang alam ng akusado ang kanyang ginagawa
na masama o mabuti kaya hindi naging dahilan o hadlang ang pagturing nito na guilty sa kasong drug trafficking ng 49 grams ng heroin, mga ka-angel. Sa ating balitang OFW, pumalo na sa migit 300,000 na mga foreign tourists ang naitala ng Department of Tourism DOT na bumisita sa Pilipinas kasunod ng muling pagbukas ng borders nito sa mga dayuhan noong Pebrero. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Puyay na patuloy na pagdami ng mga dumating na sa bansa ay nagpahiwatig lamang na nakabangon na ang tourism industry at maging ang ekonomiya mula sa pagkalugmok. Ito noong tumama ang pandemya sa bansa. Sa datos ng kagawaran ay nasa kabuang 319,047 na ang bilang ng mga arrivals na naitala sa bansa mula noong Pebrero 10 hanggang Abril 25, kung saan ay nakitaan ng mas pagtaas ngayong buwan. Karamihan sa mga ito ay nagmula sa Estados Unidos, sinundan naman ng bansang Canada at South Korea. Samantalang positibong ipinahayag din ni Puyat na posibleng idaos sa bansa ang 2022 World Travel and Tourism Council Global Summit na higit anya na magpalakas pa sa sektor ng turismo dahil magiging tulay daw ito para ipabatid sa mas maraming mga dayuhan ang Pilipinas ay isang ligtas at masayang destinasyon para puntahan. Sa ating balitang sports, mga ka-angel, hindi na maglaro sa Gilas Pilipinas ang NBA prospect na si Kai Soto sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Nilinaw ni Gilas sa team manager Bots Antonio na walang planong isama ang 7'3" center sa SEA Games roster sa huling minuto. Lalo't katatapos lamang ng kanyang NBL season sa Adelaide 36ers. Lamang ang kanyang umugong ang isyo na posibleng stint ni Kai sa SEA Games kung saan ipinagtanggol ng Gilas ang main basketball gold matapos ibalita na hindi makapaglaro si big man Japit Aguilar dahil sa injury na tinamon ito sa PBE Governors Cup playoffs. Magugunitang pinangalanan ni Gilas coach Chotrias ang 16 pang poll para sa SEA Games team na inabibilangan ni Aguilar, bagamat sinabi ni Antonio na hindi pa ito nagsumite ng kanilang final 12-man lineup. Alas 4:34 na, mga ka-angel. Patuloy sa ating mga balita. Inaasang magtala ng kanyang tatlong magkakapatid na boksingero na sabay-sabay na lalaban sa darating na May 14 sa Los Angeles. Ayon kay dating two-time junior middleweight champion Fernando Vargas, umaasa siya na makikita ng buong mundo nagagawa niyang sayangin kung sanayin ang mga anak bilang mga world champion caliber. Unang pinakilala ang mga akyat sa itaas ng ring na magkapatid na sina Fernando Vargas Jr. 5-0 knockouts, Amado Vargas 3-0 dalawang knockouts, at Emiliano Vargas pro debut kung saan malalaman sa mga susunod na araw ang kanilang makakaharap sa tinaguriang Legend of Greatness. Ang 44 anyos na ngayon ay si Vargas, ang isang ring tatayong coach sa corner ng kanyang mga anak. Agad namang nilinaw ni Vargas na hindi umano ang pira ang dahilan kung bakit ilalaban niya sa boxing ang kanyang tatlong mga anak na lalaki.
Sa ating kabalitang espesyal mga ka-angel, nagpa-dentista ang 60 anyos na si Tom Jussi ng Illinois nang aksidente nga nasinghot niya ang dental drill bit ng kanyang dentista. Nagpalagay ng tooth filing o pasta si Jussi nang nakaramdam siya ng pag-ubo. Hindi niya alam na nasinghot na pala niya ang 1-inch na drill bit at dumiretso ito sa kanyang lung. Ayon sa pulmonologist si Jussi na si Dr. Abdul Hamid Aliaries, papunta sa ibaba ng kanyang baga ang drill bit at naging dahilan ito para umubo ang pasyente na may kasamang dugo. Sumasa ilalim sa emergency procedure si Jussi at na-retrieve ang drill bit sa pamamagitan ng robotic bronchoscopy, isang teknik na gumagamit ng manipis na cutter para ma-detect ang mga tiny lungs cancer nodules. Umabot na ng 70 minuto ang operasyon at naging successful ang mga doktor na kumuha ng drill bit. Walang natamong damage sa lungs ni Jussi at nakawi rin siya matapos ang procedure. Alas 4:38 na mga ka-angel, patuloy sa ating mga balita. Sa ating balitang showbiz, aminadong aktor na si Marco Gumabaw na siya ay nakaramdam ng kaba sa kanyang pag-host sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2022 na ginaganap kagabi sa Dikob ng Okada, Manila sa Parañaque City. Ayon kay Marco, kahit nararanasan niyang mag-host ng local beauty pageant at movie awards at night, ay iba ang excitement ng kanyang naramdaman na siya ay sumampa sa entablado. Sinabi ni Marco na first time niya mag-host ng isang malaking event kung saan marami ang nanonood. Pinapasalamatan naman ni Marco ang mga staff at lahat ng bumubuo ng Miss Universe Philippines sa pagkataon na ibinigay para sa kanya. Yan po ang kabuuan natin mga balita ngayong araw ng Huwebes, Abril 28, 2022. Singalan ng aming news writer Angel Sensulugan. Singalan din ni Ryan Sericol Molong, ating station manager at main anchor ng News Patrol Afternoon Edition. Ako naman ang tagapagbalita, Angel Ross Kiatsondinya. Kasama ko sa technical side si Patrol numero 9, Jima Rayos Ubasa. Magandang hapon mga ka-angel. Lo, unsa may imuhang gigipangita nga sige makagalingi-lingi? Ay nako, pastilan pagkawalay po angod kini nga akong mga apo. Ako naman hinoon ang gisugo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unta sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kun asa ko palit ini. Mao balo, walay problema. Kaya na ako irekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay daw, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kun wala pa na lami dog, dugay na nagsirado. Pagkabugoy abagayod nimo, asa man ka nga liwata daw. Tinuod lo, pero angay hinumduman lo nga haska nga mahala na karong mga palitonon. Ang imuha nga kwarta dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog nga balor kantidad 195, makapalitan na og usa ka tibuok nga manok. Aba diha, walay manok kalison nga dag 195 dong. Karo nga panahona 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195, dakong imposible. Be, tan-aon ta,
asa ba nang dapita? Kung tinuod ba ka ng imong giingon? Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195, makapalitan ng usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250, makapalitan na og litro lo nga soft drinks. Ayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mabalit? Murag interesado ko anang imuhang giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Diya, dami po nang imong giingon nga lisyonan. Bra pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot ka si mong asawa. Og malimtad po di mo imo pangalan ro. O di tiyaw lapit lo. Ang pangalan sa maong litsyonan do, Papos, litsyon manok. Dali ra kay tultulon do. Kung asa ang Papos, diinihimot ang kini sa Purok 5, National Highway, Landmark, Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing. Ni Kagawad Magsayo og iyapod kining gipanag-iyahan. Wala kay makita nga bahaw lo. Tungod sa rason gakahotdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang litsyon. Ala, sige dong. Salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madun ako karon, basin mahotdan ko. Og ako pod igna ng akong mga kauban. Kadito mo palit. Aron makatilaw pod sila ni anang imong giingon nga litsyon. Ang Papos litsyon na manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo ug naa makita sa Tablon National Highway, Purok 5, Barangay Tablon, mismo dool sa Scorpion Building, Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang Papos litsyon manok nga tag 195 matag litsyon manok o kinilang ang litsyonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok Dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina, palit na ta. Sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa Papos litsyon manok. Lami aoy. Gusto mo bang masarap na merienda para sa iyong mga anak? Eto na, gawa ni Lita Hinalok Samaro na mocha cake at butter cake. Masarap ito dahil gawa sa espesyal na ingredients. Para sa iyong order, maaari silang tawagan sa 0945-711-7043 o bisitahin sila sa Baluarte Taguluan, Misamis Oriental. Alang sa Lo, lamian unsa nga may merienda imuhang sa imong gipangita pamilya, nga sige apoy sa resipe ang tubag. Sila magluto sama sa puto cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Art Sticker Design ang tubag niana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family.